Sa gitna ng guhit na unti-unting naglalaho, mga linya ng mundo dahan-dahang napuputol. Kung kasalanan man ang pili. Dalawang lalaki na magkabilang panig ng batas ang napilitang magsama sa isang bubong dahil sa isang lihim. Isa ang dapat na manghuli, isa ang dapat na itago. Pero pareho silang unti-unting nahuhulog sa damdaming bawal. Welcome sa ating mundo ng Pinoy Boy Love Stories. Mga kwentong puno ng kilig, kirot, sikreto at tunay na pagmamahal. Dito, bawat kwento ay may buhay. Bawat karakter ay may puso. Bawat eksena, may emosyong tatamang diretso sa'yo. Kung mahilig ka sa mga BL na may halong drama at unexpected twist, nasa tamang lugar ka. Huwag mong kalimutang mag-like kung nagustuhan mo ang kwento. Mag-comment para malaman ko ang iyong reaksyon at ang iyong suggestion. At syempre, mag-subscribe para sa mga susunod na episode at bagong kwento. Huwag nyo rin kalimutang i-click yung notification bell para hindi nyo ma-miss yung mga bagong stories. Tara, simulan na natin ang kwento sa araw na to. Natayo si Adrian sa harap ng lababo. Hawak ang sarili nitong brasong may sugat. Sugatan ka? Tanong ni Miguel. Papalapit. Gasgas lang. Hindi yun gasgas. Kinuha ni Miguel ang first aid kit bago pa makatanggi si Adrian. Umupo ka, sabi niya. Hindi pakiusap, pero utos. Napatingin si Adrian sa kanya. Nagulat sa tono. Pero umupo rin. Habang nililinis ni Miguel ang sugat, ramdam niya ang tensyon sa katawan ni Adrian. Parang taong sanay masaktan, pero hindi sanay alagaan. Hindi ka dapat masanay sa ganito, sabi ni Adrian. Sa alin? May taong nag-aalaga sa'yo. Umiti si Miguel, pero ngiting may lungkot. Sanay na akong walang umaalaga. Tumigil ang kamay ni Adrian. Tumingin sila sa isa't isa. Malapit. Tahimik. Kung mapapatunayan kong inosente ka, sabi ni Adrian. Dahan-dahan. Lalabas ka rito. Babalik ka sa buhay mo. At ikaw? Tanong ni Miguel. Hindi agad sumagot si Adrian. May babalikan ka pa ba? Dagdag niya. Doon tumingin si Adrian sa sugat niya. Parang doon niya gustong ilagay ang sagot. Hindi ko alam, sabi niya sa wakas. At sa sandaling iyon, may pumutok sa loob ni Miguel. Isang damdaming hindi dapat umuusbong. Pero ayaw nang umatras. Ang gabi ay tahimik na parang isang malalim na hukay. Ngunit ang isipan ni Adrian ay puno ng apoy. Nakatayo siya sa harap ng kanyang mesa sa safe house. Ang lamig ng semento sa sahig ay sumasaklolo sa init ng kanyang pagkapagabag. Sa kanyang mga kamay, ang digital camera ni Miguel. Sa screen nito, ang larawan ng bangkay ni Mayor Lim. Nakadisplay sa isang maliit na detalye na dati kanyang pinalampas. Ang refleksyon sa isang basag na salamin, palapit sa eskinita. Doon, malinaw na nakikita sa salamin, hindi lang ang mga anino na mga dumating na unang tagapagligtas. Nakikita rin ang isang relo, isang mamahaling Patek Philippe na may natatanging pulang bisig. Isa lang ang taong kilala niyang may ganung relo sa buong ahensya, si Captain Mateo Berata. Ang taong siya mismo ang nag-utos sa kanya na isara ang kaso bilang isang simpleng pagnanakaw na naging malagim. Nanlalamig ang kanyang mga daliri. Hindi siya pwedeng magkamali. Pabulong niyang sinabi sa hangin. Ngunit ang ebidensya ay nakatitig. Pabalik sa kanya. Tahimik at mapanghusga. Adrian,
Narinig niya ang mahinang boses ni Miguel mula sa sopa, kung saan ito natutulog ng paikot-ikot. Gising na pala ito. Lumingon si Adrian, ngunit agad na bumalik ang tingin sa screen. Ayaw niyang makita ni Miguel ang takot sa kanyang mga mata. May nakita ako, aniya. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan na hindi niya kinagisnan. Isang detalye. Nagbabago ang lahat. Umupo si Miguel sa tapat niya. Ang mga matay namumugto sa pagod, pero maliwanag. Matagal ko nang nararamdaman na may mas malalim dito. Ang sistema. Hindi ito kumikiling sa mga tulad natin. Ang sistema ang tanging meron tayo, sagot ni Adrian. Ngunit ang dating matibay na paniniwala ay may lamat na. Ngunit, paano ko ang sistema mismo ang kalaban? Tumahimik ang dalawa. Hinayaang mapuno ang bigat ng katotohanan ang kwartong maliit. Sa wakas, si Adrian ang nagsalita. Kung ilalabas ko ito, masisira ang buhay ko. Mawawalan ako ng trabaho, ng reputasyon. Baka mawala din ang kalayaan ko. Tiningnan siya ni Miguel ng diretso. At kung itatago mo, ang katotohanan ang mawawala. At posibleng ang buhay ko ay mawala rin. Ipinakita ni Miguel ang mga galos sa kanyang mga braso mula sa paghahabol. Hindi sila titigil hanggat nariyan ako bilang saksi. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa dilim. At doon, sa harap ng isang larawang, nagbabasag ng mundong kanyang kilala. Nakita ni Adrian ang kanyang sarili sa mga mata ni Miguel. Isang tao na handa ng tumaya at alam niya ang kanyang pipiliin. Bago pa man sumikat ang araw, dumating ang mensahe sa kanyang encrypted phone. Isang utos mula mismo kay Captain Verata. I-surrender ang suspect sa headquarters bago mag 7 a.m. Failure is not an option. Parang sinikmuraan si Adrian sa tiyan. Hindi ito karaniwang protokol. Ito ay isang paglilinis. Lilipat tayo, mariin niyang sabi kay Miguel, na agad na upo sa kama. Alerto. Saan? Wala na tayong mapupuntahan, Adrian. Hawak nila ang lahat. Hindi ko hahayaang mahuli ka sa ganung paraan, sabi ni Adrian, habang mabilis na kinuha ang kanyang go bag at isang burner phone. May alam akong lugar. Isang lumang safe house ng aking ama sa Tanay. Hindi na ito aktibo. Doon muna tayo. Habang nagmamaneho palabas ng syudad sa dakong silangan, pinapanood ni Adrian ang kanyang rearview mirror. May sumusunod sa atin. 2 motorsiklo. Anong gagawin natin? Tanong ni Miguel. Mahigpit na nakahawak sa dashboard. Alam nila ang karaniwang takbuhan. Kailangan natin gumamit ng tradecraft, sabi ni Adrian. Pinasok niya ang isang palengke sa Marikina. Mabilis na nagpalit ng direksyon sa gitna ng mga truck ng gulay at tumakas sa isang maliit na eskinita. Sa loob ng ilang minuto, nawala ang mga motorsiklo. Sa paglabas ng syudad, habang dumarating ang bukang liwayway, nagsalita si Miguel. Bakit mo ba ginagawa ito? 1 buwan pa lang tayong magkakilala. Isinuko mo na ang lahat. Huminga ng malalim si Adrian. Dahil sa loob ng 10 taong serbisyo, lagi kong pinipili ang batas. Ngayon, ang unang pagkakataon,
Pinili ko ang tama. At pinili kita. Ang salitang pinili ay lumagapak sa hangin na parang isang pangako. 3 araw silang nakatago sa maliit na kubo sa Tanay. Doon, sa gitna ng katahimikan ng bundok, unti-unting nabuo ang isang bagay na mas malalim pa sa pagitan nila. Mga kwento ng pagkabata, mga pangarap na naisantabi, mga takot na hindi maipahayag. Isang gabi, habang nag-iinom sila ng kape sa balkonahe, biglang hinawakan ni Miguel ang kamay ni Adrian. Salamat, pabulong nito. Hindi lang sa pagligtas sa akin, kundi sa pagtitiwala. Ngunit ang kanilang santuaryo ay nabuwag ng mabilis at marahas. Isang madilim na gabi, habang si Adrian ay nasa labas para kumuha ng tubig sa poso, narinig niya ang mga ingay ng mga sasakyang humaharang sa daan. Bumalik siya ng mabilis, ngunit huli na. Nakita niya si Miguel na nakadipa sa sahig. Ang mga kamay ay nakaposa sa likod. Nakapaligid ang 3 lalaking nakaitim. Ang mga mukha ay nakakubli sa maskara. Nasa gitna, nakikipag-usap sa kanila sa mahinang boses, si Kapitan Berata, nakasuot ng isang sibilyan. Ngunit kitang-kita sa kanyang pulso ang pamilyar na pulang bisig ng Patek Philippe. "Reyes! Tumigil ka!" Sigaw ni Adrian. Ngunit isang matipunong lalaki ang humarang sa kanya. "Detective Lim, magpasensya ka na," wika ni Captain Verata na lumingon sa kanya. May hinagpis sa boses, ngunit malamig ang kanyang mga mata. "Kailangan si Reyes sa headquarters para sa karagdagang pagtatanong. Alam mo ang protocol." "Alam ko rin ang iyong relo, Captain," singhal ni Adrian. "Nakita ko sa refleksyon sa crime scene. Ikaw ang nandoon." Isang mabilis na pagbabago ang dumaan sa mukha ni Verata. Isang iglap nagpanik na agad na pinalitan ng kawalang pake. "Nababaliw ka na sa pagod, anak. Sige, dalhin na siya." "Huwag! Adrian!" sigaw ni Miguel habang hinihila siya patungo sa isang van. Tumangkang sumugod si Adrian, ngunit sinapok siya sa tiyan. Nahulog siya sa sahig, humihingal, habang pinapanood kung paano nagpapalag si Miguel sa sasakyan. Bago isara ang pinto, nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Miguel, walang pagrereklamo. May pag-unawa at isang tahimik na paalam. Naiwan si Adrian sa madilim na kubo. Bugbog ang katawan at wasak ang puso. Ang unang pagkakataong maramdaman ang lubos na pagkabigo bilang isang tagapagtanggol. Isang linggo ang lumipas, si Miguel ay nakakulong sa city jail. Inaakusahan ng pagpatay at paglabag sa probation. Ang media ay kontrolado. Isang kwento ng isang paroladong kriminal na bumalik sa dating gawi. Ngunit si Adrian ay hindi sumuko. Ginamit niya ang kanyang huling araw bilang isang detective bago siya opisyal na sinuspinde. Para galugarin ang mga bagay na hindi nagawa noon, hinanap niya ang security footage mula sa mga establishmento malayo sa crime scene. Nag-interview ng mga street vendors na hindi napansin. At sa wakas, natagpuan niya ito, isang CCTV footage mula sa isang convenience store. 2 bloke ang layo. Kitang-kita, 1 oras bago ang pagpatay. Si Captain Verata at isang kilalang kontratista na pending na multi-billion project sa lungsod at nagtatalo sa labas ng isang bar. Ang kontratista ang nagbigay ng sobre. Ang kapitana ang tumanggi. At ang mukha nito ay puno ng galit.
Ito ang motibo, pera at ambisyon para sa proyektong papatayin si Mayor Lim. Ngunit kailangan niya ng saksi. Kailangan niyang makausap si Miguel. Sa isang visiting area ng kulungan, hiwalay sila ng makapal na salamin. Si Miguel ay mukhang pagod. May pasa sa muka. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag. Dala ko ang footage sa isang tiwala kong kontak sa ombudsman. Bulong na Adrian sa telepono. Pero mabagal ang proseso. Kailangan nating humanap ng iba pang ebidensya. Ang kamera mo, Miguel, nasaan? Kinumpis ka nila. Sagot ni Miguel. Pero may memory card ako na itinago sa lining ng jacket ko. Nandoon lahat ng orihinal na litrato. May timestamp. May GPS data. Patunay na nandoon ako sa ibang lugar ng oras ng krimen. Ito ang kanilang huling sandali bago ang paglilitis. Alam nilang mahihirapan silang magkitang muli. Tumingin si Miguel sa salamin, diretso sa mga mata ni Adrian. Adrian, kahit anong mangyari, huwag kang manghihinayang. Malaya akong pinili ito at pinili kita. Lumapit si Adrian sa salamin. Ang kanyang noo ay halos dumikit sa malamig na kristal. Kung may hihilingin ka ngayon, halikan mo ko. Sabi ni Miguel, mahina ngunit malinaw. At doon sa gitna ng mansya ng salamin at ingay ng piitan, idinampi ni Adrian ang kanyang mga labi sa salamin sa eksaktong lugar kung saan naroon ang mga labi ni Miguel. Sa kabilang panig, isang halik na puno ng pangako, ng paalala at ng isang panata na hindi sila pababayaan ng sistema. Ang paglilitis ay parang isang serkus. Ang depensa, isang abogadong inatasan ng korte, ay tila natalo na sa simula pa lamang. Ngunit sa ikatlong araw, biglang may pumasok na bagong ebidensya sa husgado. Ang memory card na animong na ipadala, gawa ni Adrian sa husgado. Nang i-play ang mga larawan, kitang-kita ang timestamp at location ni Miguel na nasa kabilang lungsod. Kumukuha ng mga landscape shot ng mga oras na naganap ang krimen. Ito ay isang matibay na alibay. Gumuho ang akusasyon, ang hukom sa gitna ng mataas na pressure mula sa mga umuusbong na iskandalo sa media tungkol sa kapitan, ay pinawalang sala si Miguel. Ngunit ang laban ni Adrian ay hindi pa natatapos. Siya ang hinatulan ng insubordination, obstruction of justice at iba pang mga administratibong kaso dahil sa kanyang mga aksyon. Sa isang pagdinig sa loob ng PNP, siya ay tinanggal sa serbisyo. Sa labas ng korte, nagkaharap muli sila ni Miguel. Libre na si Miguel, ngunit si Adrian ay walang uniforme at may daladalang kahon na kanyang mga gamit sa opisina. Pasensya ka na, sabi ni Adrian. Hindi kita naibalik sa dating buhay. Binigyan mo ako ng bagong buhay, sagot ni Miguel. At sa gitna ng mga reporter at nagkakagulong mga tao, niyakap niya ng mahigpit si Adrian. Isang yakap na nagpahayag ng lahat ng hindi masabi. Hindi sila bumalik sa syudad. Parehong wasak ang kanilang buhay doon. Sa halip, ginamit ni Miguel ang mga nalalabing pera mula sa isang maliit na insurance at ang huling sahod ni Adrian para makapag-upa ng isang maliit na bahay kubo sa isang liblib na baybayin sa bayan ng Quezon. Sa unang mga buwan ay puno ng pagsisimula. Natuto si Adrian na magtanim ng mga kamatis. Si Miguel naman ay nagsimulang magturo ng basic photography sa mga bata sa bayan gamit ang kanyang lumang kamera. Unti-unti, natutunan nilang dalhin ang bigat ng kanilang nakaraan nang hindi ito nagiging hadlang sa kasalukuyan. Isang hapon, habang naglalakad sila sa dalampasigan, nakita nila ang isang batang lalaki.
na nalulunod sa malakas na alon. Walang pag-aatubiling tumakbo si Adrian patungo sa dagat habang si Miguel ay sumisigaw para humingi ng tulong. Magkasama nilang iniligtas ang bata. Isang tagpo na witness ng buong baryo. Iyon ang nagbukas ng pinto. Pinakilala sila sa barangay captain bilang mga bagong bayani. At sa gabing iyon, sa isang simpleng bodil fight, tinanggap sila ng komunidad nang walang halong paghuhusga. Dito nagsimula ang tunay nilang paghilom sa paglilingkod sa komunidad. Si Adrian ay naging volunteer na tagapagsanay sa disaster preparedness. Samantalang si Miguel ay naging opisyal na dokumentaryo ng mga pagdiriwang at proyekto ng barangay. Isang taon nang lumipas, sa kanilang unang anibersaryo ng pagtatagpo sa safe house, naghanda si Miguel ng isang espesyal na hapunan sa ibabaw ng bubong. Nakaharap sa dagat. "May regalo ako sa iyo," aniya. At ibinigay kay Adrian ang kanyang lumang kamera. "Buksan mo ang back compartment." Laman nito ay hindi memory card, kundi isang maliit na kahon. Sa loob, 2 simpleng silver na singsing, gawa ng isang lokal na artisano. Hindi ito pangako ng kasal o simbahan o sa hukuman, sabi ni Miguel. Ang mga matay nanganganinag sa liwanag ng mga bituin. Ito ay pangako sa atin na kahit saan tayo dalhin ng buhay, pipiliin kitang maging kasama araw-araw. Tinanggap ni Adrian ang singsing. Ang puso niya ay puno ng isang kapayapaang hindi niya nakilala noon. Araw-araw, pagsang-ayon niya. At sa ilalim ng mga bituin, walang rehas, walang linya, at puno ng pag-asa para sa bukas. Nagtagpo ang kanilang mga labi, hindi bilang pagtatapos, kundi bilang isang maganda at patuloy na simula. 5 taon ang nakaraan, ang bahay kubo ay pinalitan ng isang mas matibay na maliit na bahay na itinayo nila ng tulong ng kanyang mga kapitbahay. Sa isang pader, nakapaskil ang kanilang pinakamahalagang larawan, isang litrato mula sa kanilang simpleng seremonya ng pagbibigay singsing, nakuha ng barangay captain. Si Captain Verata ay nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Ang sistema, kahit papano, ay gumana dahil sa mga taong handang manindigan. Isang araw, may dumating na sulat mula sa isang publishing house sa Maynila. Nais nilang gawing libro ang buong kwento, batay sa mga detalye sa journal ni Miguel at sa mga pahayag ni Adrian. Matagal nilang pinag-isipan ito. "Natatakot ka ba?" tanong ni Miguel. "Oo," sagot ni Adrian. "Pero mas natatakot ako na ang katotohanan ay muling mabaon." Kaya't sumang-ayon sila. Ang titulo ng libro, "Sa gitna ng linya, isang kwento ng katotohanan at pag-ibig." Sa huling pahina ng manuscript, isinulat ni Miguel ang dedikasyon. "Para kay Adrian, na tinuruan akong maniwalang muli. At para sa lahat ng nasa gitna ng linya, piliin ang inyong konsensya, piliin ang pag-ibig. Ito ang tanging daan patungo sa tunay na kalayaan at sa kanilang tahanan sa tabing dagat, kung saan ang tanging linya ay nagtatagpo ng dagat at langit. Natagpuan nila ang kanilang walang hanggang simula." Sa dilim ng lungsod, may lihim na mata. Isang kuhang sandali, mundong biglang nagiba. May kamay na may batas, may pusong nagtatago sa pagitan ng tama at maling di sigurado. Sinabi nilang bawal, sinabi nilang mali, pero bakit sa'yo tahimik akong umuwi? Sa
Sa gitna ng guhit na unti-unting naglalaho, mga linya ng mundo dahan-dahang napuputol. Kung kasalanan man ang piliin ng totoo, pipiliin kita kahit masunog ang buo. Habang ang batas ay kumukupas sa liwanag, ikaw ang katotohanan. Hindi ko tatalikdan. May rehas sa pagitan ng mga salitang di nasabi, isang halik sa takot, paalam na nagmamadali. Sa bawat gabing tahimik, pangalan mo ang dasal. Hindi ka hawak ng mundo, pero ikaw ang tahanan. Tinuruan akong sundin ang dapat paniwalaan, pero sa mata mo, doon ko nakita ang dahilan. Sa gitna ng guhit na unti-unting naglalaho, mga linya ng mundo dahan-dahang napuputol. Kung kasalanan man ang piliin ng totoo, pipiliin kita kahit masunog ang buo. Habang ang batas ay kumukupas sa liwanag, ikaw ang katotohanan. Hindi ko tatalikdan. Kung kailangan kong mawala para ikaw ay makalaya, kung ang presyo ng pag-ibig ay ako ang magbayad, hindi kita hihilahin pabalik, hindi kita ikukulong sa pangako. Sapat na alam mong may isang pinili ka kahit mag-isa. Sa dulo ng linya may liwanag na tahimik, hindi na kailangang sumigaw o magpaliwanag. Kung bukas man ay walang katiyakan, sa piling mo sapat na ngayon. Habang ang mga guhit ay tuluyang naglaho, magkahawak kamay, sa wakas ay totoo. Hindi na tayo bawal, hindi na tayo lihim. Sa pag-ibig na ito, wala nang linya sa pagitan natin. Sa mundo ng tama, mali, ikaw ang pinili ko. At sa pagkawala ng lahat ng guhit, doon tayo nagsimula.